Opisyal ng pinasinayaan ang Enhanced Squash Processing Center para sa mga agrarian reform beneficiary ng Orient Agriculture Cooperative sa bayan ng Quiapo sa Nueva Ecija. Ito ay proyekto sa ilalim ng Village Level Farm Focus Enterprise Development ng Department of Agrarian Reform o DAR katuwang ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Agrarian Reform Program Officer Christian Villatema, makatutulong ang pasilidad upang mapaunlad ang kalidad at pagproseso ng mga gawang produkto ng Agrarian Reform Beneficiary Organization o ARBO. Aniya, hindi lamang ang kasalukuyang 68 miyembro ng ARBO ang maaaring mabenepisyuhan sa proyekto, kundi ang mga kapwa magsasaka na nagtatanim din ng kalabasa. Sa pamagitan ng ipinagkaloob na pasilidad ay hangad na maging solusyon ito para maiwasang mapulok ang mga tanim at pagkalugi ng mga magsasaka. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit 1.6 million pesos kung saan tig 500,000 pesos ang DAR at lokal na pamahalaan ng Quiapo habang 620,000 pesos ang naging bahagi ng kooperatiba. Bukod sa pagpapatayo ng processing center ay nakapaloob din sa proyekto ang pagkakaloob ng mga soft component o pagsasanay upang mapatatag ang produksyon ng kooperatiba. Nakasuporta rin ang Department of Trade and Industry at Department of Science and Technology sa mga kakailanganing capacity development training ng ARBO sa pagpapalawak ng merkado at dagdag inobasyon sa mga ginagawang produkto tulad ng squash noodles, squash sticks. Bukod pa ang maaaring idaos na Occupational Safety and Health Standards Seminar ng Department of Labor and Employment para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Malungkot ngayon ang mga magsasaka ng kamatis dito sa Nueva Ecija. Paano ba naman ang presyo nito ngayon? Biglang baba na lamang sa 10 piso ang bawat kilo na noon ay umabot pa sa 300 per kilo. Nalugi mga kasi nagmura yung kamatis ngayon, 10 pesos na lang per kilo. Ayon sa ilang tindera dito sa Rizal Public Market, halos wala na daw bumibili ngayon dahil sa dami na nag-aani ay kabi-kabila ang nagbabagsak sa kanila sa murang presyo. Kaya ang iba ay nakakamada na lamang na naka-create sa labas ng kanilang tahanan sa pag-asang baka may dumaang mga dealer ay pakyawin ito. Matatandaan na pumalo ng halos nasa 250 hanggang 300 pesos ang per kilo ng kamatis noong buwan ng Disyembre noong isang taon hanggang sa kalagitnaan pa ng Enero ngayong taon. Pero nung magsimula na ngang umani ang mga magsasaka ay unti-unti na itong bumababa. Maging ang presyo ng sibuyas ay maganda pa ang presyo nito ngayon na 80 pesos per kilo sa pula at 50 pesos naman sa puti. Pero ang pangamba nila ay posibleng bumagsak din ang presyo nito pagdating ng inimport ng DA na 3,000 metric tons na pula at 1,000 tonelada ng puting sibuyas. Po medyo maganda pa presyo ng pula at puti. Ang pula po ngayon 80 ang kilo sa bukid, 50 naman po sa puti kako. Ang yung sa reject na pula 50 po, yung reject na puti 30, kalahati ang tama ng po. Yung po naman. Inaresto ng pulisya dito sa Nueva Ecija ang isang kilalang notorious swindler sa isang entrapment operation dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa isang online fraud scheme nitong Pebrero 12 taong 2025. Kinilala ng pulisya ang suspek na isang 65 taong gulang na ginang mula sa barangay Balok sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Nangyari ang pag-aresto sa tahanan ng suspek bandang alas 12:45 ng hapon. Isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan ng isang joint operation ng mga otoridad mula sa Baguio, Ifugao, Abra, PCRT at Santo Domingo Police Station.
Ang operasyon ay kasunod ng reklamo ni Regina Culyong Sidor, 45 anyos na residente ng Ampucao, Itogon, Benguet. Sinabi ni Sidor na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao na nagpakilalang mula sa Social Security System o SSS, pero niloko lang daw siya nang tumawag upang ma-access ang kanyang Google Play Store account na hindi niya alam na makukompromiso ang kanyang mga credential at mga konektadong financial accounts tulad ng GCash at Shopee. Pagkatapos nga nito ay nagulat siya ng isang hindi otorisadong pagbili ng Apple iPad 10th Generation Wi-Fi na nagkakalaga ng 34,062 pesos na gamit ang kanyang Shopee SPay Later account na wala siyang pahintulot. Na-trace ang suspect dahil sa address na ginamit nito na mismong tahanan at ng kanyang personal na cellphone number. Nasamsam ng pulisya sa ginang ang mga ebidensya na kinabibilangan ng isang Oppo A15 smartphone na may smart SIM card na nagpapakita ng IMEI numbers na ginamit sa panloloko at isang package ng delivery o parcel. Ang suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng Santo Domingo Police ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8484 Access Devices Regulation Act of 1998 na inamyandahan ng Republic Act 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012.